Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa dumadagdag ng subscriber. Pakonti-konti, ayos lang yan. Mga friend. May collab tayo. Bigay lang ko tayong reaction dito sa spokes ni Sara Duterte. Mukhang may tama rin to magsalita no? Castelo pala to. Attorney rin to no? If SC halts impeachment, PH can save millions on defective trials. Malupit din ang ano nito. Mabigat din pala ito. Pero parang may laman na sinasabi nito, Pakinggan natin, Ito malupit to. Binabanggit lagi yung naki-question lagi yung trip ni VP, pero kung tutusin naman daw, bakit hahanapan ng trabaho ang VP? Ano ba ang mandato ng Vice President nang naaayon sa batas? What's really the mandate of the Vice President? The mandate of the Vice President is the same as the mandate of the President. Lahat po ng nakalagay sa Constitution na trabaho ng Presidente, ganun din po ang trabaho ng Vice President. She is... Ganon? Malaki rin ang tama nito. Kung ano trabaho ng parehas daw, Vice President, tsaka ano. Mukhang masisira yung spokes si Attorney Claire Castro dito. Malupit ang ano nito. Anong trabaho ng Vice President sinasabi mo? Hindi nga nagtatrabaho, bakasyon lang na bakasyon yung amo mo. Ano ba to? Tuloy. The assistant, or when the President is absent, she takes over because she's the Vice President. Kaya may nagsasabi, ma'am, no, na spare tire lang ang VP. So, Noon yun. Ngayon pag wala si Bongbong sa iba iniiwan, hindi dyan sa amo mo kasi amo mo, hindi nga mapaliwanag kung kamusta takbo ng utak. Tuloy mo. what do you have to say about that, ma'am? Sinasabing spare tire lang lagi ang Vice President. Okay, JC, you will have to indulge me. Yeah, I also need to answer this because it's very important. All of us here. Talaga namang spare tire lang. Ikaw naman. Ito malupit to. Maka-high blood din pala ito. Tuloy. I'm sure all of us, even outside this room, would think that the Vice President, not necessarily VP Sara, all the Vice Presidents, past, present, and future, are looked at as spare tire. But if you really think about it... Ano naman talaga pa yan, panahon pa ng... Talagang spare tire talaga yan dahil nga... Tuloy mo. Kaya lang, kailangan magaling din yung Vice President, hindi yung ganyang klase. Anong klaseng Vice President yung amo mo? Wala na ang ginagawa, naninira pa. Hindi pa maipaliwanag kung saan yung pera pinagdadala. Anak ng patay ng abogado. Tuloy. The Vice President should be as prepared as the President. Should anything happen to him, who assumes the... Sa tingin mo, nakaprepare yung amo mo? Mabigat yung sinasabi. If anything happens, parang may laman yun mga pre na IBBM. Ingat-ingat ka. Iba sinasabi nito. Kung may mangyari daw sa'yo, si Sara napapalit. If, if. Di ba? Labas ng labas. Tuloy. Responsibility is the Vice President, and keeping her out of the loop, whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or not being able to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Because if anything happens and the Vice... Binibigyan naman ng pondo yung amo mo, hindi lang niya mapaliwanag kung saan dinadala. Para namang saan ba galing to? Parang hindi nito alam ang nangyayari to sa amo niya kung anong ginagagawa. No? Tuloy mo. Vice President is forced to assume the position of President. We cannot give her a lot of time to study and allow her to go with the learning curve, how long it is going to take. We don't know. We cannot. We need a Vice President who is always ready to assume. And sa tingin mo, yung amo mo, ready to assume yan?
Ito mga ka-warriors, nagbigay ko kayo ng ano rito. Inyong punto de vista dito sa ano na ito. Pasweldo na naman ng gobyerno to. Ha? Hindi naman si Sara Duterte nagpapasweldo rito eh. At plano pa yata magpadagdag ng budget itong 2026. Tuloy. Services that are now being delivered by the Vice President through her office is a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028. Otherwise, it's just what... No? If anything happens between now and 2028, putik yan. Live yung utos ni Sara, ha? PBBM, live yan, wag mong biruin yan. No joke yan. Ketchup ka dyan. Tuloy. It's all in a day's work. Our programs, our plans, our activities, funded or not by Congress, it's all in a day's work. We'll still complete the job that she has promised to do in 2022, and she continues to fulfill it, and she will make sure to see through all those promises fulfilled in 20. Wala lang pinramis yan eh. Anong promises pinagsasabi mo? Ngiti-ngiti lang yan eh. Nasabit nga kay Bongbong kaya nanalo eh. Di ba? Ewan ko. Tuloy mo, sige. 28 by the end of her term. Okay, that wraps up for our today's presser. Thank you very much for coming. Okay, thank you. Tangina, pinapalayas na. Bigla may humihirit pa. That's wrap up. Ganun lang ka. At ano ba yan? Tuloy nyo. Meron peng. Apurado naman yung nagpapaano. That's wrap up. Ay, naku. But you mentioned that she's very much willing to face the impeachment. So can you just reconcile those two statements? Yeah, okay. Former response? Sure. Okay. Yes, the Vice President said that she really wants to go through trial and present all her evidence, right? And the Vice President also said that whatever legal strategy her lawyers are taking is also right. These are two things that are already on the lawyers of the Vice President, not on her anymore. Whatever the Supreme Court says on her case, then we proceed. If the Supreme Court says there is no need because should be dismissed on for technical reasons or whatever reason that the court gives, if it's for the impeachment trial, that is fine. The Vice President is ready. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is. Pag hindi raw decision na ng Supreme Court na hindi na kailangang mag-trial at di-dismiss na ng Supreme Court yung very lucky para ang Pilipinas dahil makakatipid daw ng millions of nagkakandautal pa of money, sabi niya, kasi wala namang ikayang trial na yan. Pakinggan mo to. Technically defective from the beginning. So okay lang na kung hindi. Pag nanalo raw, sinabi ng Supreme Court na technically defective from the beginning itong Kongreso, ibig sabihin niya itong spokes na to ni Sara Duterte, talagang napakatanga ng Kongreso. Tira kayo ng tira, defective naman pala yung mga pakana nyo. Sakit ulo talaga. Tuloy. Hindi talaga dapat na ituloy. Tama lang rin naman, huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa... Hoy! Sabihin mo rin sa amo mo, ipaliwanag niya yung kung saan dinala yung pera para magastos sa mabuti. Yung 125 million in 11 days. Wala to. Mukhang kagigising lang nito. Marunong magtipid to Anak ng kamote. Ano to? Tuloy. sa trial na matetechnical rin sa dulo. Oo. Kylie Rap. Sa trial daw na mate-technical din sa dulo. Wala. Pero may laman yung ano niya.
Mga friend, kung ako tatanungin mo, kailangan daw handa parati dapat ang Vice President handa dahil kung may mangyayari, may death threat si Bongbong kay Sara, di ba? Tuloy. Copy questions up na tayo, please. Why would the president consent to a legal strategy wherein her lawyers would file a response calling for the dismissal of the impeachment complaint when she publicly, as you mentioned, would be very much willing to face the impeachment court? Yes, okay, you mean the vice president, right? Okay. As a lawyer, if the vice president finds that there are strong legal grounds to file a dismissal, then she will just let the lawyer say, do what they find or do what they think is best. So go ahead. If you find something, go ahead. It's up to you. You're the ones handling my case. I'm now your client. Yusek, actually mas personal to sa'yo kasi nililink ng DOJ ang missing sabongero ngayon doon sa mga drug watch ni former President Duterte. And now you're serving the Vice President, the daughter of the former President, the Duterte, and you used to be the lawyer of Atong Ang. So, palinaw po nito ma'am kung wala na ba kayong connection kay AA? Ano rin pala talaga ito? Kakwadra rin talaga nila ito. Nila Duterte, no? Lawyer ni Atong Ang pala ito. Oo. Talagang iisang, iisang kawa. Oo. Ay, kawawang Pilipinas. Tuloy. When was the time that you lawyered for him po? Okay. Although, of course, I have said last week that this is really not about me, right? It's about the office of the Vice President and the President herself. But quickly, I will respond. Charlie Atong Ang was my client in 2007 for the crime of plunder. And then we went. Putang ina, plunder na pala kaso na ito si Atong Ang 2007 pa lang, ano? Wala talaga itong gobyerno na ito. Hindi man lang nila hipo si Ang tuloy. On probation, we succeeded in seeking for probation, and he was given a 2-year period. So in 2009, I just got him. I released him from the Bikutan where he stayed, and then because he was released because he Nabikutan pala to si Ang. Pero tuloy. already complied with all the conditions set by the probation officer. And as soon as he was released from Bikutan in 2009, that was the end of our lawyer-client relationship. He was never my lawyer again. We remained friends, yes, but his own activities, his endeavors, his own businesses, I had nothing to do with anymore. I have nothing to do with present day. Present day tense na lang, okay. No, I'm not involved in any of his activities from the time that he was released from Bikutan. Okay. Last question. Kat Domingo, ABS. It was the Vice President 51% rating was a sales number. What do you think attributed to that sales number? Probably plans, programs, activities, or accomplishments of the Vice President and the Office of the Vice President have not been highlighted or have not been brought down to the public for them to know. Or Meron ba kasi? Ang project ng amo mo, tree planting. Magnakaw ka day, magnegosyo ka day, libreng takay, sus Mariosep ka. Meron bang activity yan? Mag-arkila na safe house, na milyon-milyon ng halaga, maybe could be a lot of things, could be a lot of reasons, but as we go along, the Vice President just simply continues what she's doing and what she has vowed to do for the country, and that is to serve the underserved and the unserved. That is to serve the underserved and the unserved. At klase itong spokes na to. Wala siya masabing ginawa ni Sara Duterte. Yes, that's right. Ano lang po, it was Yes. requested to the people of Tacloban. Right. And
because if you remember the displaced families in Tacloban during the Yolanda, right? Oh, these people, these displaced families were brought to relocation sites or resettlement sites far from the city, and they need that transportation, free transportation for that matter, going. Talagang di na din yung free. Puta na, yung ba yung halaga ng 612.5 million na nawawala? Free transportation. Lahat. To and from the downtown to get their needs, go to school, or to do their business back and forth. Thank you, thank you, thank you. Makulit naman ah. Do you think that number will go up now that the OBC has its spokesperson? Is that the right one? Because the OVP now has more accomplishments to report. Never miss a story. Unlock exclusive. Muntik pang mahulog ang gago eh. Eto si Justice Rimulya, mga boss. Well, Eto. DOJ, no comment on VP Sara calling suspected missing Sabongeros drug watch. Medyo hindi ko gusto yung sagot dito ni Boy, sa totoo lang. but we're more on the missing Sabongero, but because there's an intersection, we have no choice but to include everything to make a clean breast outfit of it. Sir, nag-react po si VP Sara about dyan. Naiparating daw niya to kay Digong yung paglilink nga sa drug war. Ang sabi daw po ni Digong ay kalokohan daw na inuugnay yung drug war doon sa misa. I have no comment on that. I will have no response to that. Doon ako, hindi ko kursunada yun. Nagsumbong pala si Sara doon sa kanyang tatay na iniugnay daw yung missing Sabongeros doon sa war on drugs ni Duterte. At sabi raw ni Duterte, kalokohan yan. Anong masasabi niya doon? I have no response to that. No comment. No comment na sabi dito eh. Dapat doon, kasi siya naman na naglilink eh, di ba? Siya naglilink eh, na talagang parang iisa yung mga ginamit nung war on drugs sa ginamit ni Atong Ang ng mga kapulisan. Nung narinig niya, nagsumbong si Sara sa tatay niya na katarantaduhan, sabi ni Digong I have no comment on that. Sabi niya, Paano yun, sir? Meron ng mga sample. Well, ano yan, actually this morning, some people from the Japanese embassy, the Interpol people, were here. And we just repeated our request for equipment. And of course, puntahan natin tong kay Secretary De Lima. De Lima come to sue Aguirre over wrongful prosecution. Sir, magandang hapon and thank you for joining us, Attorney. Magandang hapon, Attorney. Hi, Attorney. Amy and Ronald at sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood. So, Attorney, tama ho ba? Ito bang itong MR ng prosecutors, is this parang ministerial lamang? Is this standard procedure or are they really intent on pursuing the case? From what you can say. Masyado na matagal na niloloko ng panel of prosecutors yung sabihin ng Pilipino na matter of course ito. Una, hindi matter of course ang political persecution, no? So wag nilang sabihin na matter of course ito. Prosecutor DOJ, di ba? Gustong mangyari ng DOJ, balik ta rin yung acquittal ni Sara nitong si De Lima. Tuloy natin. So, pangalawa, kahit na isang first-year law student, alam na ang acquittal ay hindi subject sa motion for reconsideration. In fact, explicitly prohibited yan sa ating rules of criminal procedure. Pangatlo, violation ito ng konstitusyon because hindi na nga ito double jeopardy. Pangatlong jeopardy na nga ito kung sakasakali kasi inakit na nga nila ito sa Court of Appeals. Imagine in the same case, dalawang beses. Para sinasabi ng abogado ni Laila De Lima, kung gaano katanga itong mga prosecutor na nagsasabing balik ta rin yung acquittal. Pinare-reverse nila eh. Tangina, hindi pa ba? Ay, nako. Na nag-promulgate ng acquittal itong judge. Tapos i-motion for reconsideration pa nila, which is a prohibited pleading. I think this is already an abuse of the justice system as they have done in the last 8 years. Ito na ang pinakamahal na frame up
sa Philippine history at kailangan na sigurong singilin itong panel of prosecutors. Kami nga ay nagtataka kasi sinabi mismo ng spokesperson ng Department of Justice na noong binaba supposedly yung kaso, it is not a reversal of the acquittal per se. Pero ngayon, itong panel of prosecutors, para bang hinihingi at sinasabi na reversal ng acquittal. So kami nagtataka, ito bang panel of prosecutors, kaya pang disiplinahin ng Department of Justice? Sila ba ay nagsasalita sa ngalan ng Department of Justice? Nakuha ba nila yung consent ng Prosecutor General when they filed this, as well as clearance from the Office of the Solicitor General, no? Lalong-lalo na hindi lang konstitusyon ang binabiolate nila, hindi lang karapatan nila yung natilima, pero para bang inaabuso na talaga yung justice system. Attorney, nagtataka ba talaga kayo o may nakikita kayong masamang layunin dito sa pagbuhay nitong kaso na ito? Dahil very basic yung mga niraise nyo eh. At bilang mga abogado and prosecutors at that, dapat alam na nila itong mga Si Sec. Ronald Llamas to. Nagsasalita. nire-raise yung basic issues. No? Kaya parang hindi nakakapagtaka na hindi nila alam. Parang merong masamang balakin. Meron ba kayong ganong pagtingin? Well, sa aming pagtingin, bulat sa poll naman, talaga namang masama ang balak nila kay Laila de Lima. Kaya naman nila pinal itong peking kaso na ito eh. Peke itong kaso na ito. Alam yan ng panel of prosecutors. Alam nila na tinamper nila yung mga ebidensya. Alam nila na yung mga witnesses tinapot ng ilan-ilan sa kanila. Posible hindi nila alam ito. At alam rin nila na pare-pareho na libro ang binasa namin at prohibited ang motion for reconsideration. Yun sabi ko eh. Ba't ang daming abogado eh. Iisa naman ang librong binasa ng mga to eh. Di ba? Tapos pagdating sa maski na pilipit, pera na boy, pagtatanggol pa rin. No, sa isang acquittal. So alam nila ito. So itong palabas na ito, matagal na masyadong pinapahaba na palabas ng prosecutors, no. Matagal na ring pinagbigyan sila ni Congresswoman-elect Laila de Lima, pero mukhang sa pagkakataong ito sobra-sobra na sila at napipilitan na kaming pag-aralan ang pwedeng i-file na kaso dito sa panel of prosecutors na ito. Yan ang problema. Saan nyo ipapile yung kaso? Tangyan. Nag-iisip daw silang mag-file na ng kaso. Saan nyo ipapile? Yan nga Department of Justice na yan. Gustong ba? Alam nyo mga friend, talagang anak ang putang na Supreme Court. Sabi ni Trillanes, 15 raw daw ang justices sa Supreme Court eh. 12 appointee ni Digong. Kaya lahat gusto nila takbo sila sa Supreme Court. Di ba nung inareso si Duterte nagsisigaw yung isang kandidato nila ng pigilin ka, may TRO. Wala naman pala. Galing sa Supreme Court. Bukang bibig nitong mga Duterte, Supreme Court. Yun ang kanilang safe haven yata sa paniniwala nila eh. Diba? Yung magkakapatid na Duterte, pumunta pa ron. Umorder ka, inuutusan yung Supreme Court. Umorder ka na ibalik dito ng buhay ang katawan ng tatay namin. Tuloy. At taon pa na si Congressman-elect Laila de Lima, isang prosecutor doon sa impeachment trial at Congressman-elect na siya ngayon. No? So hanggang ngayon, sinusubok. Di ba si Laila de Lima, Department of Justice din to? Secretary ng Department of Justice din to? Pa rin patahimikin ng Davao Mafia, ng Davao Group at ng mga Duterte. Davao Mafia. Attorney na ni talagang mafia ho talaga hanggang ngayon yung mafia buhay pa. Oo, sa totoo lang. No? Antayin mo to, kala natin tapos na si Laila de Lima. Bubuhayin na naman Department of Justice. Pinare-reverse yung acquittal. Putahin na. Walang konsensya ito, walang mga taon to, no? Yan, yung itsura nung mayor ng Davao. Tignan yung itsura, Laban lang. 2 years na lang na.
ng 2 years. Tanawan ninyo, look, the midterm elections, they never won. They want to, give you the perception of, Tad-tad ng tato, no? Kalbo siya. Tattoo dito, tattoo dito, tattoo dito, hanggang dito. Tad-tad talaga ng tattoo. No? Pero ang tinatawag nilang adik, si Bongbong. Ito yung may tsura nito, oh. Mas mukhang adik yung Bongbong tong hamak naman, oh. they're still standing, there, but wala na, they're crumbling. Every day, they're deteriorating. Because most often the things... Nakakulong na nga yung tatay mo, bugok. Yung ano naman, kapatid mong isang gago rin, puro kay gago. Sa totoo lang, tangina. Kaya nagagalit si Nyolo rito, eh. Tad-tad talaga ng tato, magkabila, puno. Tangina. Siguro, pag hinubaran mo to, buong katawan nito, parang yung mga yakuza. Oo. Eh, yung kapatid niya, yung tattoo, si Sarah, tingnan mo yung tattoo sa binti, oo. No? Baka, tsura ng mukha, tignan mo, yan, oh. Do, lalo na sinimulan mo sa mga pangit na bagay, it will most likely end up, in pangit din. Laban lang. Yung tatay mo, anong inumpisan? Gago. Kaya yun, nandun sa dahigan yung tatay mo. Kung ano magsasabi nila, mga pre? Si Harry Roque, mga pre, no? Mukhang malala na rin, no? Ay, tsura, oh. Oh? Mukhang malala na rin, no? Hinggan natin. Ayan, kapag aaminin mo na ang bisyo ay hindi lang nasa iyo, kundi pati sa iyong asawa. Oh, yan ang redeeming factor mo bilang isang abogado. Aminin at hikayatin ang iyong asawa magpagamot, sabay na kayo. Mag-couples therapy kayo kung kinakailangan. Oh, pero meanwhile na nagko-couples rehabilitation kayo, ibigay nyo naman ang pamumuno ng bansa sa tao na nasa tamang pag-iisip. Walang iba kundi si Vice President Sara, dahil kaya mo namang kinuha yan na Vice President, hindi lamang para manalo ka, dahil alam mong wala kang pag-asa nung manalo nung kampanya, dahil lahat ng survey nagpapakita na si VP Sara mananalo, no? Pero at least, pinili mo siya para kung hindi mo kayang... Gago! Pinaatras si Bongbong. Pero sabi ni Bongbong, tanga-tanga rin to, tanga nun to. I have nowhere else to go, tanga. Laban akong laban. Ayaw ni Bongbong ng paging pinaatras nila si Bongbong nun, eh. Na-interview si Bongbong, eh, no? Hindi na ako, laban akong laban. I have nowhere else to go. Sabi ni Bongbong, tanga rin to, no? Mantakin nyo mga boss, kung sakasakaling hindi madidispatcha ni Bongbong itong mga ito. Ito ang laman ng Malacanang sa ayaw at sa gusto nyo. Pero palagi ko hindi papayag, eh. Ayan, VP Sara and Senator Amy Marcos. Nung 15 lang ito, 2025. Q&A muna tayo, saglit lang. Okay. Senator Amy Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon, galing sa aeroplano. Dumiretso ka ba? Gusto ko lang maki-extra dito, pupustahin kayo bago ako umuwi. At pinuntahan ko ang aking mga kababayan, mga kailan ko, mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is... Putang na, bigat pala yung bill mo. Mga ginawa mo, President Rodrigo Roa Duterte bill. Putang na. Tangin malitakin mo yan, Meron siyang President Rodrigo Roa Duterte bill. Putang na. Ay! Ay, me. Tuloy. SBN 552 at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen
ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na kinidnap siya at dinala dito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. May balita, Amy. Pag dumating yung warrant of arrest ni si Bato, yan din ang aabuti niya, parehas lang din, no? Magantay-antay lang ka, ha? Kalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Ganun pa man, Kinakabahan ka dahil hindi na si Martires. Kaya nagmadali kang mag-file, no? At sabi niya, sana dinggin bago daw bumaba si Martires doon sa pinalya sa ombudsman mo. Talaga to. Takina nyo. Sayang sinisweldo ng bayan dito sa mga hayop na ito. Putang ina. Oh, Amy, ito yung darling, ito yung pinagtatanggol mo na President Rodrigo Roa Duterte bill, oh, ito. Human Rights Commission. Tarantado por la... There is no law. There has to be a law. Do not keep on complaining about my mouth because my mouth is not the problem. It cannot bring down a country, but it can erase a generation of right-thinking Filipinos. Ang issue dito hindi yung bunganga. Sa business economy. Nang nabasa ko yung EU condemnation sa akin, sabihin ko sa nila, fuck you. France, Britain. Tapos yung EU ngayon, as the goal to condemn it. As again, I repeat it, fuck you. We are a nation na napakaraming addict. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries. Tangina yung addiction na yan, putang ina, hindi ka pa politiko, marami ng addict, tanga rin, no? Kala mo naman, nalinis niya yung addict. Ikaw ang sinasabi na ni Las Cañas, di ba? Ikaw ang drug lord of all drug lords. Tangina to. Wala. O ito, Amy, bata mo. They kept on hammering the issue against me. Sabi nila marami ng 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Sigawan naman yung mga putang ng gunggong. Pag nakakarinig sila nagmumura, putang ng mga ito. Siguro maganda magmura ka lang na magmura, no? Oo. Pinapalakpakan yung nagmumura. Anong nangyari sa Pilipinas? Mga friend. No? Tanong araw, bago ka magsalita sa podium, sa mga tao, talagang ingat na ingat ka. Ha? Si Erap Estrada, saan ganun ang dating, ha? Pero never mo pang narinig na nagmura yan. Ni isa. Hanggang sa natanggal na. Di ba? Walang kumpare. Ganun lang magsalita yan. Pero walang ganitong kahayop na bunganga. Diba? Tuloy mo. Putang ina nila. Palakpakan yung mga demonyo. Ganun na. No? Para maintindihan ng mga putang ina. Gusto nila nagmumura to, no? Pag narinig yung putang ina. Puta. Mga tililing talaga eh. Wala na akong Pilipinas eh. Parang mga addict na tayo sa nakakarinig ng mura, yung mga inutil na to. Pero walang puta. Itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina.
Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Ikaw ba, may napahuli kang malaking isda? Tanga. Buti pa si Marcos Sr. eh. Si Limsing, pinapiring squad sa Luneta eh. Ikaw ano? Ang ginawa mo? Nagpapatay mo yung mga nakasinelas. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila. Ito, makinig kayo, Amerikano. Bugokski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayong nasa Pilipino nakinig, yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Look at Christopher Brooks na on sa amin, who discovered the Philippines. The answer was, Tama na po, no? Ayan, oy, Aimee, bata mo. Yan ang gusto nyo? Yan ang ipapalit ninyo, yung mga anak niyan ulit? Talagang dapat si PBBM, tapusin na to. Oo. Pinaka-worst na politiko to, tong Duterte. Oo. No? Wala na talaga. Pag to nakabalik, tapos ang lahi mo, PBBM, sigurado. Mag-collab na po tayo. Mahaba-haba na rin yung ating napag-usapan. Marami na rin, no? Oo. Ito yung mga comments nyo kahapon sa vlog ko. Tawa-tawa. Rhea Manampan, shout out. Susunod na nga si Bato doon. Oh, sabi niya. David Alvin Mendoza, shout out. Sana nga po, sooner and not later. O, diba? Roger, shout out. Kaka-fake news nila. Sila din ang nabiktima. Totoo. Kawawa nga yung matanda. O, diba? Danilo Proilan, shout out. Pagtapos mga cremate, pustahan tayo. Amoy Robin yan. Yun eh. Tip Japsun, shout out. Isumbong yan kay General Torre. Ramon Ponce De Leon, shout out. Kawawa ang matanda, tangingot, nag-aresto. May kapangalan lang. Daming pwedeng paraan para i-identify ng dalawang parehas ang name. Middle name, fingerprint, birthday, background, investigation, residence location. Wala sigurong mahuli. Kaya yung matandang kawawa, 81 anyo, sinuli. Eh, hinahabol pa. Mali, parang pino-question yung pagkaka-release ng matanda. O si Lito Mabait, shout out. Shirley Jaser, shout out. Sabihan ko lang yung kaibigan ko ng Amazing Carox. Oo, pwede. Hindi, Sarah. Pwede rin Sarah. Ikaw naman, Sarah. Kamo, ganun. Shirley ulit, oh. Natuturete ako sa pag naririnig ko yung boses ng bato na yan, Carox. Ka-stress, puro na lang sila drama, pwe. Kahit anong gawin nila, nasa ICC na yung tatay nila na pinaka masama sa mundo. Di ba? Totoo. Pinaka-demonyo. 3J Siop, sumagot, oh. Tawa-tawa. Pagpasensyahan mo na lang muna. Dapat lang talaga silang magdrama kasi nalalapit na yung reunion nila ni Digong sa Dahig. Kabado na rin yung si Bato na kung maaresto siya, eh, ano kaya ang mararamdaman niya? Kakasay, mukhang may vlog, hinahamon pa yung Malacanang, na-arestohin na raw siya, di ba? Mayabang. David Allen Mendoza. Good evening ko, Carox. Ay, talaga yung si Bato. Ob talaga. Kung pwede lang sigurong palitan ng apelyido niyan, si Bato gagawin niyang Duterte yun. Sinabi mo pa. Chupisa Bunao, shoutout. Gandang gabi po, kuya, at sa mga pamilya pong mahal. Malayo pa sa bituka. Mamatay ang amo mong Demontres. Kailangan mabuhay pa ng matagal para pagbayaran pa niya ang matagal ang kasalanan niyang. Huwag ka nang magdrama at sana
isang araw, kunin na rin kayo ng ICC. Kung hindi ma-impeach si Sara Mau, ICC ang bahala sa inyo. Totoo. Mamerto Junior Salonga, shout out. Karox, yan ang mali sa hustisya na sinasabi natin. Pag mahirap, kulong agad. Yung mayaman o politiko may ebidensya ng pagnanakaw, wala lang. Honorable pa ang tawag. May escort pa, hayop. Sa dilang hayop, yung mga yan. Kaya madami nang hindi naniniwala sa Diyos. Ang tanong, bakit? Yun. Madaming nagdurusa sa gawa ng gobyerno, pagdayuhan ang babait, hamong sa kapwa Pilipino, salbahe, puro pera. Totoo yan, Mamerto. Mundo Cheng, itong talentadong bato na ito, mula nang naipwesto ni Digonggong, wala namang nagawang maganda hanggang naging senador ng mga Duterte. Ngayon nang bubudol pa kaysa payat na raw. Ulol, kumita na yan. Totoo. Mamerto ulit, oh. Dito sa atin, kawawa tayo. Pag mahirap ka, kulong agad. Hamong may mayaman ay may matibay na ebidensya, wala, may escort pa. Anong klase itong bansa natin? Nakakalungkot. Ay nako, totoo yan, Mamerto. Mundo Cheng ulit, oh. Yung ibang nakakulong, matanda pa kay Digong, nakakulong ng walang kasalanan. Marami dyan, nasa Munti at City Jail. Tapos, tanginang amo mo, 30 ang pinapatay at nagnakaw ng trilyon-trilyon sa bayan. Tapos, gusto mo pang ibalik sa Pinas. PI mo ba to? Mahiya ka naman, mahiya ka sana, abutin ng pamilya mo, matinding karma, hayop ka. Mahita ulo ni Mundo. Mundo ulit, oh. Pre, isang sa hindi nakakailan na isa si Bato na napaka yaman ang isang bilyonaryo na dati rin namang manlulupa at tumabalang sa kawalang yaan at kung saan may pera, naroon siya. Totoo yan, Mundo. 3J Show ulit sumagot, oh. Yung pala file doon, grabe, bilyonaryo. Lahat ng nadumikit sa demonyo, bilyonaryo yan. Mundo Cheng, oh. Ang masasabi ko lang, mga nanunungkulang sa ating gobyerno, lalo na sa batas. Anong batas ang alam nyo sa kapal nyo? Mga PI kayong lahat, maitulog talaga ng mundo. Marilo Pabianak, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Sobrang sakit na sa puso na makita ang 81 years old kinulong na hindi naman pala siya ang target. Doble hirap ng kalooban ng matanda. Samantalang yung nasa dahig, nagkakandara pa ang mga senador na gawa ng resolusyon na mapauwi. Paano nila hindi ma-realize na imposible yun? Ay nako, nagkahawahan na sila sa pagiging amazing. God bless us always. Totoo, ang dami ng amazing, ano? Tsaka Sara. Mamerto ulit, oh. Sa totoo lang, wala na itong bansa natin ito. Hindi na-asenso, puro magnanakaw at nakapwesto, puro pang sarili ang inuuna, puro kawatan, madasalin pa ang mga yan. Tuwing Lunes, kinakanta pa ang ating pambansang awit. Nakahawak pa sa isang kamay sa dibdib. Wala, puro dorobo, mga magnanakaw. Wala, yun na talaga. Putang ina. Bong Tupa, shout out. Samahan mo sa dahig para pag namatay, magkasama kayo. Totoo. Shout out, Mike. Michelle Edwin, my friend. Mamerto. Sa totoo lang, Karox, may rehilyon niyang mga yan. Tingnan mo. At kita natin kung paano sila magnakaw. Lumalabas lang na hindi totoo ang kanilang kinaaniban. May mga santo o santa pa sa bahay yan.
mga yan. Pero puro magnanakaw, bilyon-bilyon. Basta ang sa akin, lahat tayo magsusulit sa hukuman ni Kristo. Totoo yan, Mamerto. Roland Bugarin, shout out. Oy, bakit naaawa ka sa amo mo? Gusto mo dito sa Pilipinas sa bahay niya mamatay? Bakit? Yung mga biktima niya sa EJK, hinayaan ba niyang makauwi ng bahay? Yung mga victims niya, gago kang bato. Bato ka, kriminal, kinakampihan mo pa. Eh, isa rin ng kriminal. Siya nga nagpatupad ng patayan eh. Rolando Bugarin ulit oh. Nagpapaawa pa, bakit? Sa mga pinagpapatay niya, naawa ba siya? Punyeta kang, gago kang, bato ka. Maitin ng ulo ni Roland Bugarin oh. Welcome to the club ah. Mundo Cheng oh. Pre, yan isabong ni Atong Ang ay ginawang legal ni Digong dahil nakapagbibigay daw ng 644 million sa loob ng isang buwan, sabi niya, para daw sa bayan o sa bulsa ni Digong. Yun. Kaya yun, bayad kay Koopman na 150 million kada buwan ay sisiw lang sa mga Duterte at idagdag pa yung 16 na abogado niya sa impeachment niya. Sisiw din sa 644 million kada buwan mula sa 2017 hanggang 2022. Ito yung mundo. Shirley Jaser ulit oh. Ang imbudo namin noon, kalayas dahon ng pinya. Wala pang bili noon ay. Kasi ang inay, mahilig gumawa ng langis ng nyog. Daming imbak ay. F-Jack, shout out. Dapat yan, bayaran siya o i-compensate siya ng gobyerno for wrongful imprisonment. Dapat. Florante Di Raya, shout out. Bato, pumunta ka doon, ibigay mo yung laman, total, ang taba mo naman. Totoo nga, di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out ah. Pastor John Lagon, my friend, shout out. Bukas kwentuhan tayo. Sabi ni Friend Shervin. Mapagpalang buhay at maulang gabi po dyan sa inyo, Sir Rox. Impong Basyang, Pimtedel po. May ngiting pagbati po sa buong team Rocky Warriors the Great. Okay, Sir Rox. Ayan naman po tayo kay Batok-Batok. Ano po? Jesus mio naman, Sir Rox. Yan pong mga ganyang abo po ang laman ng utak. Di po dapat pinag-aaksayan po ng panahon yan. Kasi baliktarin man po ang ulo niyan at bitukan niyan. Pati po yung mga kasamahan niya dyan sa Senado na puro halang din po ang mga kaluluwa. Yan po mga tulisang halimaw na wala pong pakialam sa mamamayang Pilipino. Sinabi mo pa. Di nga po maintindihan, Sir Rox, bakit po tayo nadadamay sa mga naging katangahan po ng mga nagpaupo po sa kanila dyan. Yun ang masakit nga eh. Lahat po tayo kasama sa hirap at dusa dahil po sa mga sumpang pangako ng mga buwakang Hoy, Batok, mano ang umayos ka ha? Tantanan mo kami. Yang mga drama mo, bulok na pesteng yawa ka. O kung tunay kang dakila na buwisit ka, isang bugok na sundalong kanin, na ngayon isang timawang sipsip lubot, walang ginawa kundi ipagtanggol ang ingkong na hihipa-hipa na. Total, yun lang naman ang talagang agenda mo sa pagiging senador mo, na buwisit ka, totoo. O bakit pinahihirapan mo pa ang ICC? Isuko mo na sarili mo at doon, magkasama kayo, lubusin mo na ang pagkaalipin mo at nang mabawasan naman ang Pilipinas ng sobrang sakit sa ulo na katulad mo. Totoo, may tulad niya Delio. Kung andong ka na, para kaming nabunutan ng isang tinik sa lalamunan. Anong tinik? Punyal na nakatuturo sa puso. Total, wala ka din namang silbi kundi magngangawa sa Senado na wala kang alam isigaw kundi puro i-dismiss na buwisit ka. Ikaw dapat ang ma-dismiss at itapon sa dahig na leche ka, isa kang sumpa para sa sambayan ng Pilipino. You're nothing but a stupid idiot and such a disgrace to all Filipino people.
all over the world. Pwede, kinam, chupi, layas. May talaga ulo. Baka di kita matansya. Maapekto sa pakita ng visit ka. Impong ba siyang lalayas na po muna at mag-aalis muna po ng malupit na topak at tiponera po ng Cavite, ang inyo pong lahat tunay pong nagmamahal. Ito po ang aswongot at makulit ninyong Tia Deli. Thank you po, Sir Rox. Ingat palagi. God bless po. God bless. Friend Shervin. Kalat ni Baya, shout out. Jan Dimango, my friend, shout out ha. Jeff Ramos Snap, shout out. 3J Shop, sabi niya. Hello Sir Rox, hinay-hinay sa pagmumura. Ayaw ni Lord ng ganyan. Alam naman nating ang hirap pigilin ang inis natin sa mga senador dating amazing. Ayun. Nga pala, dapat amazing na. Pero for your good health, pag naaalala mo si in-law mong si Grace huwag ka nang maiinis. Alam mo ba, the more na naiinis ka sa kanya, ay nagre-react ka sa vlog mo. The more na natutuwa yun. Kaya wag mo siyang isatisfy sa gusto niya. Kung naalala mo ang ginawa niya sa asawa mo, ito ang sasabihin mo kay Lord. Lord, thank you. Pinaranas mo sa aming mag-asawa ito dahil dito dumami ang kaibigan ko. At saka naging stronger kaming mag-asawa at lalong sa iyo lang kami dumidepende. Luluwag pa ang dibdib mo. Kinokopya mo naman yung payo ko Ako naman iba. Titingin ka lang doon sa mas kawawa ang inaabot sa buhay. Marami dito sa tabi-tabi. Kaya nakukuha pang tumawa. Pero kung minsan kinakausap ko na rin si Mama. Mama, ano ba? Matanda na tayo. Kausapin mo na yung ina mo habang buhay pa. Mga ganun. Ano ba kinahihiya mo? Ikaw na nga winawalang niya. Ikaw pa ang ayaw gumalaw. Mga ganun. Eric Palisok, shoutout. Bakit naman papayagan ng ICC na makauwi yan? Kung sinasabi nga nila na kinidnap siya, pag nakauwi yan, kinidnap na yan, anong aasahan nyo? Babalik pa? Yun nga tanga-tanga tong mga Duterte na to Eric Palisok ulit Hindi lahat ng buntot balat na mamamatay na. Si Palito, ilang pelikula pa ang nagawa niya at binabatok-batukan pa siya. Diba? Totoo nga. Sumagot si 3J Show po. May gulay. Daming butot balat dyan sa Pinas dahil kulang ang pagkain pero nangangalakal pa nga. Spoiled nyo na si Digong. Talaga nga, mga gago ito, mga buwakan. Gumura naman ako 3J Show ulit Hay, huwag nang pansinin niyang kalagayan ni Digong. Natural lang pumayat yan. Ang malaga, maraming doktor doon sa na available 24/7. Digong is 83 years old na po. Expected na yan. Kalagayan yan. Hindi, 81 lang yata, friend. Ang nakakapanglumo mismong mga mahal sa buhay ni Digong ang nagpe-play up ng kalagayan ni Digong. Kaya, kumbaga, kinakapitalize nila ang sakit ni Digong. Buti pa itong si Sara. Kahit paano talagang masasabi mong mahal naman niya ang tatay niya. Kasi hindi niya sinasangkalan ang health ni Digong para lang kaawaan. Bagkus, pinapalakas pa niya ang loob ni Digong, pati mga DDS, na in good health si tatay niya. Yung iba, mga anak-asawa, iskabeche, kinakalakal ang kondisyon ni Digong. O, diba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Mary Lebron, shout out, DJ Show ulit Tungkol naman dito sa matandang napagkamalan, dapat talagang humingi ng danyos perwisyo sa pamilya. Sa pamamagitan man lang ng pera, maka-recover sila. At least makapasyal sa ibang lugar upang makabawi ang isip at katawan sa stress, anxiety na dinanas ng buong pamilya. At higit sa lahat, si tatay na nakulong. Kaya kailangan nila yung pera pang gastos. Totoo, di ba? Taki mo, 6 na buwan nakulong, puta na walang kasalanan. Gago. Mary Lebron, kawawang, gawa-gawa nilang butot balat ng tatay Digong nila. Sana magbigay sila ng picture ng tatay nila as an evidence kung totoong buto at balat. Totoo, di ba? Bawal daw picturean.
Sumagot si Kalatni, oh. Kung maging butot balat man, yan ay wapakels na tayo dyan. Pwede na nilang gawing tuyo. Tuyo yan kung gusto nila. Basta, ang importante at higit sa lahat, walang skipping ads. Ang hindi nag-i-skip ng ads lang ang malakas. Di ba? 3J Shop ulit, oh. May iba lang ako, Xerox. Tungkol kay De Lima. Tinapi ko na, friend. Talagang sagad hindi lang sa buto, kundi sagad hanggang kaluluwa ang mga kawalang yaan nitong prosecutor ni De Lima. This is exactly grave abuse of power. Kung ang DOJ nagpaplano ng another case to reverse the acquittal of De Lima, hindi ko na ma-describe kung anong politika meron ang Pinas. Buti nga kayo nandyan, eh. Higit pa sa kawalang yaan ang gumawa nito, pero alam naman natin who could be behind this. Sino ba ang nemesis ni Duterte? Sino ba ang nemesis? Si Duterte. Totoo. Kaya nga yun, ng puta. Katibay nga ito sindikato na to ng Davao Mafia na to. Hawak ang Supreme Court, 12 ang kanyang justices doon. Kanya pa rin itong DOJ. Wala. Kaya malakas ang loob ng mga hayop na to, mga halimaw. Tuloy natin. Elizabeth Scareo, good morning, Sir Rox. Yan ang justice system dito sa Pinas, lalo na sa panahon ni Digong na sila ang batas. Lalo na at basta-basta na lang itong ikinukulong at pinapapatay ng walang due process na hinahanap ngayon ng kampo ni Duterte. Hinahanap nilang pinapatay ng walang due process na hinahanap ngayon ng kampo ni Duterte sa inaharap nilang kaso. Dapat lang na magbayad sila ng mga kasalanan nilang nagawa sa mga Pinoy, lalo na sa mahirap at inosenteng tao. Totoo. Elizabeth Iscari ulit. Magsang oras tayo, mga friend. Sir Rox, diyan makikita at layo ng diferensya ng isang preso na mahirap at mayaman, na kahit walang kasalanan, nakukulong ito agad-agad. Ay, kung mayaman ka, lalo na marami kang nadambong sa kaba ng bayan at marami ka pang pinapatay, grabe ang hiling ng mga ito ng human rights at due process. Hay, asan ang batas na sinasabi nila? Wala ang batas, eh. Ang batas ay para lang sa mahirap. Tanginang yun. Pinoy si Salt Bay, shout out. Philippines is a very sad nation. Ang ginagawa ng mga senador kung paano maglabas sila, si Digong at si Sara, instead na mag-isip kung ano ang gagawin para ma-improve ang Pilipinas sa kabuhayan ng mga tao. Walang kwentang mga senador. Wala talaga, friend. Pinoy ulit, oh. Sa Europe, pag ikaw ay payat, ibig sabihin, healthy ka. Diba? Kaya nga sabi nga ni Sara, malusog naman, eh. Tsaka chipay lang ang kulang sa'yo, Digong. Huwag nga. Padala mo kaya si dyan. Kaya. Si Mocha Uson. Pinoy ulit, oh. Dapat mag-reparasyon. Dapat may reparation yan. Dapat bayaran si tatay ng gobyerno ng moral damages, health damages, mental damages, physical damages, mistaken identity, social justice, and abuse of power. At ipadismiss ang mga pulis na nanghuli. Tama, Pinoy. Hindi, pinapahuli pa ulit, eh. Pinoy ulit, oh. Dapat milyon ang danyos niyan. As usual, ano to? Akusal and family. Accused family mental, emotional and social damages. Pinoy ulit, oh. Magsasang oras tayo. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kalatni ulit, oh. Good morning, Kasani. Hello, mga bear. Be well always. God bless your family. God bless, Kalatni. Joseph Regodon, shout out. Mga walang kahihiyan, mga sinatong. Mga walang kahihiyan, mga sinatong na yan. Kakabuisit lang. Mga pinagsasabi ng mga hangal na yan. Yun nga, eh. Di ba? Ay, mission accomplished, mga boss. Oo, sakto sa oras, mga friend.
Hanggang bukas po muli. Sana nagustuhan niyo yung mga topic natin ngayon. Mga ha, ang dami. Oh. Halo-halo. Ang dami kasi. Puro mga panindig balahibong katangahan. No? Alam niyo to, si Sayad, walang kaano-ano to. Hindi mahilig magpa-photo ops to. No. Napakasimple nito. Hindi siya mahilig magpa-picture. Kulang lang to yung pag tumatay. Dapat kulang pa ng retrato. Diba, nakatandaan niyo yung nagbigay siya ng pulburon doon sa bata. Oh. Sa iyo yan, Lunes, photo ops. Nagsimba naman kunyari, tapos paglabas, kumain ng fishball, bumili-bili sa karinderya. Photo ops na naman. Puta, napakasimple ka ni BP. Putang ina. Ito pa isa, oh. Yan. Yan siya. Ang sabi, napakasimpleng, ito, karinderya lang, sapat na. Napakasimpleng karinderya lang daw, sapat na. Pero yung mga bodyguard sa likod, tignan mo, yan. Ayun yung mga bodyguard sa likod, dahil. Tangina. Kumita na yan, nak ng putang ina, Kumita na yung tatay mo dyan, ikaw na naman. Ay, nako! Mga buwisit. Hanggang bukas po muli, mga boss. God bless. Dasal. Wala na tayong bukas, maganda yung topic natin.